ang kasaysayang natututunan natin sa mga nagdaang panahon, pag pinag-aralan natin, nagbibigay pag-asa sa atin. Halimbawa, ano ba yung pag-asa? Si Rahab patutot Pag nabasa mo yung sumampalataya si Rahab, tapos gumawa siya ng mabuti sa kabila ng kanyang pagiging patutot, nagkaroon siya ng pagkakataong gumawa ng mabuti nang tanggapin niya yung mga sugo ni Josue. Inaring ganap si Rahab. Hindi ba pag-asa yun? Kung yung patutot, pwedeng maging dapat sa Diyos Basta sumampalataya at gumawa ng mabuti. Ikaw pa, di ka naman patutot. Di ba nagbibigay pag-asa sa iyo yun? Hindi ba si Maria Magdalena ay masamang babae rin? Opo. 7 demonyong sa kanya yung lumabas. 7 demonyo. Baka ikaw, 2 lang ang demonyo mo Kung si Maria Magdalena ay naligtas, mas madali kang maliligtas dahil 2 lang ang demonyong nasa iyo. Yung mga Israelita, sa kabila ng kanilang mga rebelyon, sa kabila ng kanilang mga reklamo, hindi naman sila lahat nilipol ng Diyos Meron pa rin nakarating doon sa bayang pangako O di nagbibigay pala ng pag-asa yun sa atin. Na kung tayo man ay nagkakamali, hindi naman tayo talagang rebelde, natangay lang tayo. Kung tayo man nagkakabisala, hindi naman talaga tayo lumalaban sa Diyos. Gaya ni Onesiforo, nang mahiwalay yung mga taga-Asya, si Pihelio at saka si Hermogenes, napahamak sila. Pero si Onesiforo, sabi ni Pablo, sana kaawaan ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinaghiginhawa at hindi kinahihiya ang aking tanikalaan, sabi ni Pablo. Ibig sabihin, nahiwalay na ito si Onesiforo, pero nagbibigay pag-asa pa si Pablo rito sa kanyang sulat kay Timoteo. Yung mga taong naglingkod talaga at dumating sa panahon na nahiwalay sa anumang dahilan, Diyos na ang nakakaalam. Ang pag-asa ni Pablo, maaaring pagkalooban ng Diyos yun ng habag Kasi, ang paniwala ko yung nasa 2:4 ng Roma, Sis Luz. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ayun, ang kabutihan ng Diyos umaakay sa tao yun sa pagsisisi Sis Luz. Opo. Kaya kung halimbawa, nakakaramdam ng pagsisisi yung isang tao, nagbibigay ng pag-asa itong talatang ito Para dun sa wala ng pag-asa. Kasi merong mga inaalisan ng pag-asa ni Satanas. Sinasabi ni Satanas, sige na, gumawa ka na ng masama. Total, nakagawa ka na ng masama. Tuloy-tuloy mo na. Hindi ka na rin lang magiging dapat sa Diyos. Kaya samantalahin mo na lang, magpakaligaya ka na sa mundo. Ganon. Yun ang mga pinapaisip ni Satanas. Kaya yung mga rebelde, nagdidire-diretso na. Pero sa isang taong talagang hindi naman lihitimong masama, sa isang taong hindi naman masama, kundi naihiwalay lang ng tukso o nadamay lang sa mga iba, pagka nakakaramdam kayo ng pagsisisi, dapat yung malaman na yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kagandahang loob, yun ang umaakay sa atin sa pagsisisi.